Hello guys! Good afternoon! Magandang araw sa inyong lahat. Itong inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano ba tayo makakapag-put up ng 500 heads ng mga pugo or paano ba tayo makakapag-start ng ating quail farming journey with 500 heads lang. Ano ba yung budget na kinakailangan natin? Magkano ba yung budget na kinakailangan natin para makapag-start tayo ng 500 heads? So kung naaalala nyo sa ating mga previous videos, ito yung ating 500 heads. Ganito karami, ito yung itsura ng 500 heads kung mag-start kayo or mag-put up kayo ng inyong quail farming business with 500 heads. So, kung makikita nyo, itong kabuuan ng cage na ito po ay for 1,000 heads. Good for 1,000 heads po ito. So, mapapansin nyo, meron pa siyang bakanting dalawa dito. And, ang ginawa natin dito is, pinaluwagan natin. Ibig sabihin, hindi natin min-maximize yung space ng bawat layer. So, niluwagan natin para at least makatuka ng maayos yung mga pugo, makainom sila ng maayos, and makagalaw sila ng maayos. So, ayan, ito yung magiging itsura ng ating 500 heads na RTL. So, ngayon, alam ko na hindi lahat ng tao is merong kakayahan na mag-put up kaagad ng isang quail farming business na 1,000 heads kaagad yung uumpisahan. So, kaya ngayon, itong video natin is ginawa natin na 500 heads budget para sa ating mga aspiring na magpupugo na gustong mag-start ng quail farming journey nila with 500 heads. So guys, once again, ito po ay para sa 500 heads ng RTL quail. Ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang? Magkano ba yung budget na kinakailangan natin para makapag-put up tayo ng ganitong klaseng business? Sa video natin na to is, meron tayong 7 na dapat tandaan or dapat nating malaman. Ito yung paglalaanan natin ng budget para makapag-start tayo ng ating quail farming journey. Unang-una sa lahat, dapat alam natin kung magkano ba yung mga quail birds. Quail birds guys, ito yung mismong mga pugo natin. Yung mga pugo natin na mangingitlog. So dapat alam natin kung magkano ba yung presyo nito. Padalawa, dapat alam natin kung ano ba yung magiging monthly consumption ng ating mga pugo in terms of feeds. So dapat alam natin kung magkano yung monthly feeds consumption natin para sa ating mga alagang pugo. And number 3, dapat alam natin yung ating labor cost. Magkano ba yung ipapasahod natin or magkano ba yung dapat na sinasahod ng mag-aalaga ng inyong mga alagang pugo. And syempre, wag natin kakalimutan yung number 4, alam dapat natin yung ating water and electricity consumption. Magkano ba yung ilalaan natin para sa tubig at kuryente sa ating puguan? So number 5, dapat alam din natin kung magkano or dapat mayroon tayong allotted budget para sa vitamins ng ating mga alagang pugo. So kasi kinakailangan ng mga pugo natin ng vitamins every month. Though pwede na rin ang tubig, pero mas mainam na meron tayong support dun sa ating painom sa ating mga alagang pugo. And syempre, number 6, magkano ba yung ating quail cage? So, importante yan na malaman natin kung magkano ba yung quail cage bago tayo mag-start ng ating quail farming journey. And syempre, number 7, andyan na yung mga itlog natin, dapat alam din natin kung magkano ba yung ating quail boxes and kung meron bang available na quail boxes dyan sa lugar kung saan kayo mag-aalaga. Isa sa pinaka-importanteng part ng pag-aalaga ng pugo is malaman nyo muna kung meron bang available na quail birds or yung mga pugo sa inyong lugar or meron ba kayong mapagkukuhanan ng mga pugo. Para po sa mga bagong manonood natin, mga bagong tumatangkilik sa ating YouTube channel, ako po ay taga Batangas. So dito po sa area namin ay meron namang nakukuhanan. Madami pong area dito na pwedeng makuhanan ng pugo. Especially po dito sa San Jose, Batangas, which is yung Samparan Quail Farm. Pero ako po kay Don Eman Puguan po ako kumukuha ng ating mga RTL. Pag po sinabing RTL, yan po yung mga pugo natin na nasa 25 days old to 30 days old na. Ibig sabihin, RTL ready to lay na. So ang presyo po ng isang RTL, dumidepende po yan sa lugar. Hindi po pare-parehas ang presyo ng ating mga RTL. Pero kung dito po tayo magbabase sa Batangas, i-average po natin ng 30 pesos ang isa, kasama na po doon ang ating delivery.
So kung mag-aalaga po tayo ng 500 piraso ng mga pugo, so 30 pesos times 500, kung hindi po ako nagkakamali is 15,000 pesos po yung kinakailangan nating budget or yung kinakailangan nating ilaan para pa lamang po yun sa ating mga ibon. So, kung kukuha po kayo ng RTLC, siguraduhin nyo na alam nyong tumingin or dun kayo sa trusted ng nagbebenta or nagpo-provide ng mga RTL kasi napakarami na pong naging issue na mababa yung RTL. Mababa yung presyo ng RTL. Akala mo panalo ka na. Pero ang totoo, hindi pala sila 25 days old pataas. So minsan bata. Ang mahirap pa, kapag hindi ka marunong tumingin or possible na maloko ka, is mabibigyan ka ng mas madami yung volume ng mga lalaki. So kapag nangyari yan sa inyo, bagsak na kaagad yung uumpisahan yung quail farming business. Bakit? Kasi hindi po mangingitlog. Wala pong chance na mangitlog yung mga lalaking pugo. Kaya po, aalamin yung mabuti kung kanino ba kayo kukuha. Kikilalanin yung mabuti, ipapalegit check nyo hanggat maaari kung kanino kayo kukuha ng RTL. Huwag nyong isikreto yung pagkuha ng RTL. Huwag kayong mahiyang magtanong kung saan ba dapat kumuha ng RTL kasi unang-una puhunan po pera yung ilalaan nyo dun sa pagkuha nyo ng RTL. So 500 heads po sa 30 pesos na average kasama na po yung delivery fee dito sa area ng Batangas. Sabihin na po natin na 15,000 po yung unang ilalabas natin or ilalaan natin para sa ating mga quail birds. Isa rin sa pinaka-importante na dapat nating malaman or dapat nating ihanda kapag mag-start tayo or mag-put up tayo ng ating quail farming business is magkano ba yung dapat na ilaan nating budget para sa ating feeds. Para po sa mga baguhan or sa mga hindi nakakaalam, ang isa pong pugo, sabihin na natin itong mga pugo na nangingitlog na. Sabihin natin at least a month or 2 months old na pugo, nag-a-average na po yung kanilang daily feeds consumption ng 22 grams. So ibig sabihin po, 22 grams yung kayang kainin in average ng isang pugo sa loob ng isang araw. So kung meron po tayong 500 heads, sabihin na natin 500 heads times 22 grams, so kaya pong kumain ng 11,000 grams ng 500 heads ng mga pugo. So paano natin malalaman in kilos kung ilang kilo ba yung 11,000 grams? So 11,000, i-divide lang po natin yun sa 1,000. So mapapalabas natin doon is 11,000 divided by 1,000 is 11 kilos. So kung meron kayong alagang 500 heads ng mga pugo, kakain po yan ng 11 kilos sa loob ng isang araw. So paano natin ngayon malalaman kung ilan yon sa loob ng isang buwan? So 11 kilos times lang natin yon sa 30 kasi 30 days. So 11 kilos times 30 is 330. So 330 kilos po yung kayang i-consume ng inyong mga pugo na 500 heads sa loob ng isang buwan. So ngayon, Kuya Ace, Kuya Alas, paano namin malalaman kung ilang sako yon yung 330? So ang isang sako po ng feeds ng pugo is 50 kilos. So ngayon, 330 kilos, i-divide lang po natin yun sa 50. So ang lalabas po doon is nasa 6.6 na sako. So wala naman pong 6.6 na sako kapag nagdi-deliver ng pugo. So atin po yang i-average na, which is 7. So 7 bags po yung kailangan natin ng laying mash para sa ating mga alagang pugo na 500 heads. So, Kuya Alas, so ngayon, kailangan namin ng 7 bags. So magkano yun? So dito po sa amin sa Batangas, ang ginagamit ko po is Jetstar Animal Feed. So ever since nag-start tayo ng quail farming natin and lagi naman tayo nag-share ng ating mga videos, pinapakita ko sa inyo na ang ginagamit namin talaga is Jetstar. So nung nag-start ako ng aking quail farming journey like 5 years ago kung hindi ako nagkakamali, ang presyo lang po ng isang sako ng feeds noon ay 1,000 plus. Napakasarap kasi 1,000 plus lang yung presyo. Ngayon po, as of November 24, 2024, ang isang sako na po ng quail layer mash ay 1,480. So kung kailangan natin ng 7 bags sa loob ng isang buwan, so 7 times 1,480, kailangan po natin ng
10,360 pesos. Yan po ay kailangan nating ilaan sa loob ng isang buwan para sa ating mga alagang pugo. Kuya Ace, Kuya Alas, paano naman yung sa sunod na buwan? So huwag kayong mag-alala. Kung maganda yung RTL nyo, kung tama ang pag-aalaga ninyo, sa loob ng isang buwan na yon, bago maubos yung inyong feeds na yon, possible na nakakuha na kayo ng 50% or more. 50% or more ng mga itlog. Though hindi pa yun ganun kalalaki, pero maibebenta nyo na yung mga itlog na yon. And yung mapapagbentahan nyo sa mga itlog na yon, iipunin nyo syempre, kailangan meron kayong market para alam nyo kung saan nyo dadalhin. Mahirap, baka masira yung mga itlog, mabulok, lugi na kagad kayo. So once na nangitlog na yung inyong mga alagang pugo, ipunin nyo yan. Yung sobrang liit, ilaga nyo na lang, pansarili. Pero definitely, lalaki at lalaking itlog niyan sa loob ng isang buwan. Yun yung ibebenta nyo ngayon. Yung mapapagbentahan nyo doon, ibibili nyo ulit ng feed sa sunod na buwan. And then ganun lang ng ganun. Iikot lang ng iikot yon hanggang sa ma-reach nyo yung at least 90% ng egg production ninyo. And doon makikita nyo yung kikitain nyo. What more pa kung maganda yung pag-aalaga nyo, makareach kayo ng 95 to 98%. Hindi po talaga nakaka-reach ng 100% unless labis yung bilang ng inyong mga alagang pugo. Ako po, based po sa aking experience, mahirap po talagang maka-target ng 100%. At least yung 95 possible pa. Pero maganda na po yung 90% ng egg production ninyo is panalo na kayo doon. So, again, kailangan nyo po ng 10,360 pesos kung nandito kayo sa Batangas. Siyempre po, iba't iba pong feed supplier, iba't ibang lugar. Siyempre, kung mura yung feed sa inyo, di maganda. Pero dito po sa amin, since 1,480 per sako po, so kinakailangan ko ng at least 10,360 pesos para makapag-put up ako ng 500 heads po ng mga pugo. Since hindi na po siya mura, kagaya noon, so medyo tumataas na po yung kinakailangan nating puhunan para makapag-start tayo or makapag-umpisa tayo ng ating pagpupugo. So ngayon, alam na natin kung magkano ba yung quail birds, alam na natin kung magkano ba yung feeds ng monthly consumption. So alamin natin kung magkano ba yung dapat nating ilaan para sa isang buwan or kada buwan sa pagpapasahod or dun sa labor na mag-aalaga ng ating mga alagang pugo. Ang suggestion ko sa inyo, kasi walang definite na halaga kung magkano ba dapat ipasahod sa mga nag-aalagang pugo. Nagtingin-tingin ako, wala talaga akong makita. Pero based dun sa information na binibigay sa akin ng mga kasama natin sa industriya ng pag-aalaga ng pugo, ang sabi nila, pag meron daw silang alagang 1,000, 1,000 piso din daw yung ipinapasahod nila kada buwan. So, kung titingnan natin is napakababa. Pero, siguro ang alaga naman nila is nasa 10,000. So, 10,000 din yung sasahurin nung nag-aalaga. Pero ako, based sa sarili kong perception, depende sa hirap ng pag-aalaga ng mga pugo. Kung 500 itong alaga natin ngayon, pwede tayong magbigay ng at least 2,000 dun sa mag-aalaga. Pero kung gusto nyong makatipid, kung gusto nyong mas makatipid, since kokonti lang naman, 500 heads lang naman yung aalaga nyo, kayo na mismo. Yung mag-alaga, kayo na mismo yung maglinis, magpatuka, magpainom, magkayod ng ipot, magtapon ng ipot ng mga pugo. Kayo yung mag-maintain ng inyong quail farm, ng inyong ipuput up na 500 heads, since kokonti lang naman yan, mas makakatipid kayo. Pero once again, depende pa rin yan sa perception ng nag-aalaga at magpapaalaga. Pero ako, kung ako ang tatanungin nyo, at least dapat may 2,000 pesos tayong ibibigay dun sa nag-aalaga. Kasi hindi din naman ganun kadali, though hindi naman nga ganun kahirap, pero hindi rin ganun kadali yung mag-asikaso ng isang puguan. Lalo na kailangan i-maintain mo na meron kang patuka, i-maintain mo na meron kang painom, and every day, ako sa sarili ko, dito sa sarili kong maliit na farm na to, every day po nililinisan ng nanay ko yung mga ipot. Bakit? Kasi kailangan nating ma-eliminate yung amoy, yung baho. Sabihin na po natin na talagang may amoy po yung pangaipot ng pugo. Kung mananatili po yan dyan ng ilang araw, magkakaroon po yan ng uhod na magkokos po ng pagbaho ng ating mga puguan. Kaya hanggat maaari, pumili po tayo ng marunong or yung talagang merong puso sa pag-aalaga ng mga ganitong klase po ng hayop. Kasi nga po, nakasalalay po sa kanila yung pagganda at pag-asenso ng ating magiging puguan. So once again, maglalaan ako ng 2,000 pesos
para sa mag-aalaga ng aking 500 heads na pugo. Number 4 na dapat nating paglaanan ng budget is yung ating water and electricity. So hindi po tatakbo ang ating puguan ng wala tayong pailaw at wala tayong painom sa ating mga alagang pugo. Since kung magpuput up kayo ng inyong business na 500 heads nga ng quail, sigurado ako na magiging maliit lang yung area. So possible na at least 2 or 1 ilaw lang, okay na para ma-manage nyo yung inyong pugo pag magpapatuka kayo or magpapainom sa gabi. Since ang paglilinis po ng mga pugo or mga ipot ng pugo ay sa araw, which is meron pong liwanag, may sikat ng araw. So sa gabi po, kailangan nyong magbuhay ng ilaw sa inyong puguan para makita rin po ng inyong mga alagang pugo yung kanilang tutukain, and then makita nila kung yung kanilang iinumin. Sabi ko nga, since maliit lang yung magiging area, pwedeng 2 ilaw lang yon. And since kokonti yung magiging alaga ninyo, konti lang din yung magagamit nyo para sa inyong tubig. Wala naman po masyadong nililinis ng tubig dito sa ating puguan. Yun lang pong painuman, which is minimal na tubig lang yung kinakailangan para malinis natin yon. Kung araw-araw kayo naglilinis ng inyong mga painuman, konting tubig lang or konting dumi lang yung maiipon dun sa inyong painuman. So, maglalaan po ako ng 300 pesos kada buwan para po sa ating water and electricity. Pero dito po, kung mapapansin nyo, medyo madami tayong alaga, medyo malaki yung ating building. Meron po tayong 1, 2, 3, meron pong 1 ilaw sa labas pa, 1 ilaw po dyan sa harap at 1 ilaw sa gilid. So medyo malakas po tayo sa kuryente kasi meron nga tayong ilang piraso ng ilaw na binubuhay natin mula 6:00 ng hapon hanggang umaga na po yun. Kung kailan dumating yung nanay ko dito para mag-umpisa ng kanyang paglilinis or pag-aasikaso ng mga pugo. And syempre, kung madami po akong pinapainom, medyo mataas din po yung konsumo ko sa tubig. Ako po personally, naglalaan po ako ng 1,000 pesos sa water and electricity ko dito sa puguan. Pero sabi ko nga, since konti lang yung alaga nyo, konti lang yung mga konsumo nyo, tama na po dun yung 300 pesos. Depende pa po siguro kung yung lugar nyo ba ay mataas yung presyo ng per kilowatt ng kuryente or mataas yung per cubic meter ng tubig. Pero dito po sa amin, hindi naman po ganun kataas. Parang 12 pesos per kilowatt lang po ang presyo ng kuryente. And ang tubig naman po dito ay, ang per 8 cubic po ay 150 pesos lang. So parang hindi ka naman makakakonsumo ng 8 cubic kung 500 heads lang yung inyong aalagaan. So once again, para po sa akin, 300 pesos para po sa water and electricity kung 500 heads lang po yung ating aalagaan. Andiyan na yung mga pugo natin. So, kailangan natin ng vitamins. Ito po yung ginagamit nating vitamins sa ating mga pugo. Ngayon, ito po ay multivitamins plus amino acids plus electrolytes. Hindi po kami araw-araw nagbibigay ng vitamins sa aming mga alagang pugo. So, nagbibigay lang po kami nito ng at least 3 to 5 days or 1 week straight. And then, after nun, next month na po ulit. Hindi po namin niluluto yung ating mga pugo sa vitamins. Kasi nga po, sabi ko sa inyo before sa ating mga video, ang mga pugo po ay meron ng vitamins doon sa kanilang mga feeds. So yung mga feeds manufacturer po natin ay nagpo-provide na ng mga vitamins para sa ating mga pugo, probiotics na nakasama na or nakalahok na sa ating mga feeds. Pero sabi ko nga, kailangan nyo pa rin na meron kayong vitamins para sa inyong mga alagang pugo. And naglalaan po ako ng 250 pesos para dito. Ito pong isang ito is 1 kilogram. Nabili ko lang din po online since tamad akong lumabas. Hindi, nabili ko lang online. Kapag nauubos siya, actually hindi ko ito nauubos ng 1 buwan lang. Kaya nito ang at least 2 to 3 months bago ito maubos. So depende pa rin yan sa dami ng inyong inaalagaan. Pero sabi ko nga, kasama to sa magiging gastos natin, kaya ilalagay natin to sa budget natin dito sa ating pinag-uusapan. So maglalaan kayo ng 250 pesos para dito sa inyong vitamins. Ito po ay hindi nilalagay sa patuka. Ito po ay inilalahok natin sa tubig. Inilalahok natin siya sa tubig, i-dissolve sa tubig, and then saka natin ibinibigay sa ating mga alagang pugo. Mas maigi po, magbigay tayo nito sa umaga. Pag mag-umpisa pa lang tayo ng pagpapakain, ito muna po yung ilagay natin sa ating painuman. So, pag nakapagpakain tayo, linisin natin yung painuman, ilagay natin to vitamins. Kung okay naman po yung production ninyo, at least 3 times lang, or 3 consecutive days lang kayo magbigay kada umaga.
Pero kung mapapansin yung bumababa yung inyong production, magbigay kayo at least 1 week, once a day, every morning. Ano po? So once again, ito po ay water soluble na vitamins, ibig sabihin sa tubig po ito nilalagay. Naglalaan po ako ng 250 pesos para po sa ating vitamins. Ngayon, yung pang-anim na dapat nating ihanda, ito, isa to sa pinag-uusapan palagi kapag mag-uumpisa ka ng quail farming business mo, yung quail cage. Kasi magkano ba talaga dapat yung quail cage kapag kayo ay magpapagawa or gagawa or bibili? So magkano ba talaga yung dapat na ilalaan nyo sa isang quail cage? So yung presyo po ng quail cage ay indefinite. Bakit po indefinite? Kasi nakadepende po yun sa klase ng materyales na ginamit. Ano po? Kung gaano ba kalalaki yung bakal, gaano ba kadaming bakal, ano ba yung style ng inyong cage, collapsible ba to, ilang layers ba yung cage nyo. Ano? So, kaya po laging usap-usapan na ang mahal naman ng cage mo. Ganito mura lang. Tatanungin ko kayo, parehas ba yung materyales? Parehas ba yung binayad sa labor? Parehas ba yung tagal or oras nga ng pagkakagawa? Parehas ba yung presyo ng materyales? Hindi po, magkakaiba po yan. So mas magandang cage, mas mahal. Mas quality na cage, mas mahal po yun. So ito pong presyo ng cage namin na to, since gumagawa po kami ng cage, ito po ay 25,000 pesos. Kung ibebenta po namin, kung may o-order po sa amin ng cage, ito po ay 25,000 pesos. Ano po? Ito po ay good naman for 1,000 heads. Pero since pang 500 heads lang po yung ating pinag-uusapan, maglaan po kayo ng at least 15,000 para po sa isang brand new cage. Ano po? Ibig sabihin ng brand new cage, kayo po yung unang gagamit. Hindi po siya second hand, hindi po siya nagamit na. Kayo po yung kauna-unahang gagamit dun sa cage. Kayo po yung kauna-unahang gagamit dun sa cage na yun, and makikita nyo na bago talaga siya. So, since 500 heads nga lang po, maglalaan po kayo ng 15,000. Hindi ko po sinasabi na standard yung 15,000. Ano po? Para po sa akin. Kung mag-start kayo ng 500 heads, at least meron kayong 15,000 para sa inyong quail cage. Kung kayo naman po ang gagawa ng inyong quail cage, for sure, nakakasigurado po ako na mas makakamura kayo. Nga lang, medyo mapapagod kayo. And syempre, maglalaan kayo ng oras para makabuo or bumuo ng cage na yon. Pero once po na umpisahan nyo na ang gumawa ng cage, madali na po yun para sa inyo, lalo na sa sunod nyong paggawa. Yun nga po, so ang cage po namin is 25,000 po itong isang tayong ito. Pero since 500 heads lang naman po yung kailangan, so hatiin natin to. Pwede po yun, tigwa 100 per layer po. So maglaan po kayo ng 15,000 para doon. Kompleto na po yun with egg catcher. May steel matting po yung ating cage. Importante po yan para po hindi lumulundo. Pag lumulundo po, naiipon po yung itlog sa loob ng cage. And then naaapakan po ng mga pugo. Pag naapakan po ng mga pugo, nababasag. And mahirap din po siyang gumulong sa ating egg catcher. So, importante po na quality yung cage ninyo kung mag-start kayo ng inyong quail farming business. Ano po? 15,000 po yung ilalaan natin para sa ating quail cage. And yung huli. Yung huli sa pinaka-vital, pinaka-isa din sa kailangan natin kapag meron na tayong put up na quail farm is yung ating mga quail boxes. So, yung quail boxes po, bakit siya importante? So, once na andito na yung mga itlog natin, gaya nito, mahirap po siyang ilagay lang basta-basta sa kung saan-saan, lalo na sa mga plastic or sa basta-basta kahon. Kasi maliliit siya, so yung tendency na mabasag po yung itlog is napakalaki. Malaki yung chance na pwede siyang mabasag. Kaya po, itong mga ganitong kahon, ito po, kailangan maglaan kayo ng budget para dito. Ano po? Itong ganitong klase po ng kahon, pag bumili kayo is per bundle, 100 pieces. Hindi pa po siya assembled. Kayo pa po yung magbubuo ng mga kahon na to. Meron po siyang part, ito pong baba, and then itong cover, and then yung loob po nito is, meron po siyang divider. Yung divider po natin, siya po yung magdi-divide dun sa loob ng box para po ma-separate yung volume or dami ng itlog na pwede nyong ilagay sa bawat butas sa loob ng boxes. Bakit? Kasi nga po, baka mabasag. Importante po na maglalaan kayo ng budget para dito. Ito po ay makikita or mabibili nyo
Syempre, meron din po online. Meron din po ito sa mga agri-supply, agri-vet. Meron po kayong mabibili nito. Ang isang bundle po ng quail boxes ay nagkakahalaga po ng 750 pesos. Yan na po yun sa mga retailers. Ano po? Pero kung malapit naman kayo sa mga pabrika, dyan po kay Ma'am Zari Trading po, dyan sa Manila. Ewan ko lang kung nanonood pa sila ng mga videos natin. So, yung quail boxes nila is around 650 ata or 630 pesos per bundle. Yun nga lang, direct kayong pupunta sa Manila. So ako po, hindi ako pupunta ng Manila para bumili ng quail boxes. Pinakamalapit ko pong nakukuhanan nito is dito po sa Rosario, Batangas. Though hindi po siya malapit sa amin, pero yun na po yung isa sa pinakamalapit na pwede kong kuhanan ng mga quail boxes. So, hopefully, mag-prepare kayo ng ganitong klaseng box. Madami naman pong nakukuhanan nito. Sabi ko nga sa Shopee, meron din ito. Check nyo lang din, merong Shopee account si Ma'am Zari Trading. Nagbebenta sila ng quail box doon. Nga lang, syempre, depende pa rin sa dami yung magiging shipping fee. Ngayon, to summarize or to compute kung ano ba yung 7 na yun na dapat nating i-prepare or paghandaan kapag mag-start tayo ng ating quail farming business sa 500 heads nga, is syempre yung 15,000 para sa ating quail birds. Okay? 15,000 para sa 500 heads po ng quail birds. And then, kailangan po natin ng at least 10,360 pesos para po yan sa ating 1 month feeds consumption. And then, kailangan po natin ng 2,000 pesos para po sa labor. Kailangan din po natin ng 250 pesos para po sa vitamins. 300 pesos naman po para sa ating water and electricity. Kailangan po natin ng 15,000 again para po sa ating quail cage. And then, kailangan po natin ng 750 pesos po para po sa isang bundle po ng 100 pieces ng ating quail boxes. So, ayun guys, hopefully, itong video na to, napakahirap buuin itong video na to kung alam niyo lang. Pinapawisan na ako kasi let's do the math dito sa video na to, nahihirapan talaga ako. Pero pinilit ko na mabuo tong video na to para sa inyo kasi nga gusto kong meron kayong matutunan and tingin ko isa to sa pinaka-informative na video natin ever since na nag-post tayo ng video natin about 1,000 heads. Ngayon pinapanood ko yung video na yun, napapangitan talaga ako kasi number 1, gabi ko sinut yung video. And then hindi malakas yung boses ko kasi nga gabi. And then hindi ako nakaharap dun sa camera during my explanation dun sa ating video. So to summarize yung magiging consumption natin dito, kung hindi ako nagkakamali, kailangan natin ng at least 43,360 or 43,660 pesos para makapag-start tayo ng ating 500 heads. So guys, hindi po kasama sa computation natin yung building. Ano po? Bakit? Kasi iba-iba po yung pwedeng maging itsura ng building natin. Iba-iba po yung pwedeng maging gastos natin sa building. Pwedeng wala tayong gastos sa building kasi baka existing na yung building na paglalagyan natin ng ating mga alagang pugo. So ayun nga, to summarize, kailangan natin at least 44,660 pesos para makapag-start tayo ng ating pagpupugo. Ito yung 500 heads ng mga quails. So hopefully meron kayong natutunan sa video natin na to and kung meron kayong comment, violent reaction sa ating video, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment and kindly like, share, subscribe kayo sa ating channel para at least laging una kayo sa mga videos na ipinopost ni Kuya Ace or ni Kuya Alas. So once again, ito ang inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Guys, huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang mga pagsisikap mo.